Brittany's POV. Gusto ko yung matangkad, chinito, graduate ng Ivy League at walang history ng pagkakalbo sa pamilya. Mariing sabi ni Brittany habang mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Nasa loob siya ng kanyang cubicle pero ang isip wala sa mga spreadsheets na dapat niyang tapusin. Ang totoo, nasa donor search website siya. Sa edad na 30, naramdaman niyang tumitik-tik na ang kanyang biological clock. Wala siyang panahon para sa seryosong relasyon. Puro sakit lang ng ulo ang dala ng mga lalaki sa kanya. Ang kailangan niya ay anak, isang designer baby na magmamana ng kagandahan at talino niya, minus ang toxicity ng isang ama. Brittany, yung report? Muntik na siyang mahulog sa kanyang upuan nang marinig ang baritono at malamig na boses sa kanyang likuran. Mabilis niyang na-minimize ang window ng browser pero huli na ang lahat. Nakita niya ang refleksyon ni Adrian Velasco sa kanyang itim na screen. Ang kanyang boss na tila nililok ng mga Diyos pero may ugaling parang laging kulang sa tulog. Sir, ang report po? Opo, ito na, papunta na sa printer. Nauutal niyang sabi. Tumaas ang isang kilay ni Adrian. Hindi ito umalis sa likod niya. Sperm donor? Ivy League? No history of baldness? Pag-uulit nito sa mga nabasa sa screen. Namutla siya sa narinig. Sir, personal po yun. Privacy Act po. In my office. Now. Maikling utos ni Adrian bago tumalikod. Wala na siyang nagawa kung hindi tumango na lamang. Pagpasok sa opisina, handa na siyang masisante. Pero laking gulat niya nang ilock ni Adrian ang pinto at maupo sa harap niya ng seryoso. Bakit kailangan mo bang magbayad sa donor bank kung meron namang free trial dito? Tanong ng binata habang inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? I'm 6'2", a magna cum laude, perfect health record, and as you can see, hinawakan ni Adrian ang makapal niyang buhok. No signs of balding. I'm offering my services, Brittany, formally. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Sir, lasing po ba kayo? O baka naman na-overdose kayo ng kape? I am perfectly sober, Miss Salvacion. I want a child, you want a child. Let's make a deal. No strings attached, but with one condition. Ang likido ko hindi dadaan sa syringe. We do it the traditional way. Pinakatitigan niya ang kanyang boss, si Adrian Velasco. Ang lalaking kilala sa pagiging malamig pa sa aircon ng boardroom, ang lalaking kayang magbabagsak ng kompetisyon sa isang sulyap lang ay nag-aalok ngayon ng sariling punla? Sir, hindi po magandang biro yan. Sa wakas ay naisatinig niya. Kung galit po kayo dahil nagbabawas ako ng personal na bagay sa oras ng trabaho, sige po, i-deduct nyo na lang sa sahod ko. Huwag nyo lang po akong takutin ng ganyan. Tumayo si Adrian at dahan-dahan lumapit sa kanya. Umikot to sa mesa at sumandal sa gilid nito, sapat na malapit sa kanya. Do I look like I'm joking, Brittany? I checked that website you were using. Ang mahal ng singin nila para sa donor na hindi mo naman kilala. What if merong hidden genetic illness? What if nagsisinungaling sa resume? While me, tinignan nito ang sarili mula ulo hanggang paa. I am an open book. You know my intellect, you know my stamina, and you definitely know my face. Hindi ka nalugi sa lahi ko. Napalunok na lang siya sa sinabi ng binata. Totoo naman, kung pagbabasihan ng itsura, si Adrian ang definisyon ng perfection. Ang matatalas na panga, ang matang tila laging may binabalak at ang katawan na halatang inaalagaan sa gym sa kabila ng pagiging busy. Pero bakit sir? Bakit kayo mag-offer ng ganun sa akin? Bahagyang lumamyo sa ekspresyon ni Adrian pero agad din itong nag-iwas ng tingin. Sabihin na nating kailangan ko rin ng tagapagmana, but I don't want the drama of a marriage or a gold-digging wife. Gusto ko ng anak na palalaki na isang babaeng kilala ko. Matalino, masipag at matinong isip at ikaw yon, Brittany. Kahit medyo disaster ka kuminsan sa pag-organize ng files ko. Grabe naman kayo sa disaster. Angal niya pero mas nanaig ang kaba. Pero sir, yung sinabi niyo kanina, yung natural method, hindi ba pwedeng IUI or IVF na lang? Doon sa clinic? Umiling si Adrian. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Masyadong clinical. Masyadong magastos sa oras. I'm a businessman, Brittany. I want the most efficient and effective way. At ayon sa siyensya, the natural way has a higher success rate per attempt. Tumindig ang balahibo niya. So gusto nyo, may mangyayari sa atin? Business transaction lang pero may action? Exactly, sagot ni Adrian. No strings attached, no feelings involved.
Magpirmahan tayo ng kontrata. Once you are pregnant, I will provide for everything. Medical bills, prenatal care, everything. After the baby is born, we co-parent, but you remain independent. Hindi kita pakikialaman sa buhay mo at hindi mo rin ako pakikialaman. Just a child. Napatayo siya, nagsimulang maglakad ng pabalik-balik sa loob ng opisina. Gulo nito. Sobrang gulo nito. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa office na ang CEO at ang sekretary niya gumagawa ng baby project? Then, we don't tell them. Mabilis na sagot ni Adrian. Everything stays inside this room and whatever venue we choose for the execution. Huminto siya sa paglalakad at tinarap ang kanyang boss. Paano kung ma-inlove ka sa akin? Biro niya kahit ang totoo, sarili niyang kinatatakutan niya. Tumawa ng mahina si Adrian. Brittany, I'm a man of logic. Love is a chemical reaction that I have successfully suppressed for years. Don't worry, your heart is safe. My only interest is the biological outcome. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko ng 3 araw para mag-isip? You have 24 hours. Ganti ni Adrian habang bumabalik sa kanyang swivel chair. The prime window for your ovulation is coming up, right? I saw your calendar on the browser too. Kagad namula ang kanyang tenga. Mahilig kayo, sir. Bakit niyo binasa pati yun? Business intelligence, Brittany. Now get back to work and think about it. It's either a stranger's DNA or the best genes in this building. The choice is yours. Lumabas siya ng opisina na parang lumulutang. Di niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Ang simpleng paghahanap niya ng donor sa internet na uwi sa isang alok mula sa lalaking pinapangarap ng lahat ng kababaihan sa lungsod. Isang gabi para sa isang pangarap? Tanong niya sa sarili. O isang gabi na magiging simula ng pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pag-upo niya sa kanyang desk, nakatanggap siya ng email mula kay Adrian. Napahilot siya sa kanyang sentido. Seryoso nga talagang baliw na lalaking yon. Bulong niya habang dahan-dahan binubuksan ang file. Hindi nakatulog si Brittany ng gabing yon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang bawat probinsya sa Project Junior contract na sina ni Adrian. Masyadong detalyado, masyadong Adrian Velasco. Kinabukasan pumasok siya sa opisina na may malalalim na eye bags pero may bitbit na determinasyon. Pagka-deliver niya ng kape ni Adrian, hindi na siya lumabas. Tumayo siya sa harap ng mesa nito at ibinagsak ang isang makapal na folder. O ano to? Tanong ng binata at di inaalis ang tingin sa kanyang tablet. Counter offer, sir. Kung akala nyo pipirma lang ako ng basta-basta sa gusto ninyo, nagkakamali kayo. Binaba ni Adrian ang tablet at tinaasan siya ng kilay. Interesting. Go on. Binuksan niya ang folder. First, yung sinabi ninyong natural method. I demand a medical certificate first. I need a full panel drug test, STD test at mental health clearance. Kahit boss kita, kailangan kong makasiguro na walang topak ang makakuha ng anak ko. Napangisi si Adrian. Fair enough. Bukas na bukas, ibibigay ko sa iyong results. Next. Second, walang pilitan. Kung sa mismong oras na gagawin na natin ang saling lahi at bigla ko nakaramdam ng discomfort or ayoko na, the deal is off. No questions asked. Consent is paramount, Brittany. I am a CEO, not a caveman. Seryosong sagot ni Adrian, pagaman may halong pilyo ang tingin nito. Next. Third, kailangan medyo romantic ang environment. Hindi pwedeng parang nag-o-audit lang tayo sa kumpanya. I want flowers, music, and a decent meal. Di ako makakabuo kung nai-stress ako sa paligid ko. Dito na natawa ang binata. Isang malakas at baritonong tawa na nagpatibok ng puso niya. So, you want a date? My dear Brittany, ang akala ko ba no strings attached ito? Ba't parang naghahanap ka ng boyfriend experience? Hindi date yon. It's mood setting. Para sa kapakanan ng bata, depensa niya habang nararamdaman ang init sa kanyang mga pisngi. Tumayo si Adrian at lumapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, tila lumiliit ang espasyo sa loob ng kwarto. Huminto ito sa harap niya. Okay, I agree to your mood setting. I will provide the flowers, the music, and the best steak in town. Pero may dagdag ako sa kontrata. Balong nito. Ano yon, Aber? Once the baby is conceived, you stay in my penthouse. I want to make sure you're eating right, sleeping enough, and not stressing yourself over work. I will be the one to monitor your pregnancy personally. Wait, parang live-in na yan na. Aniya rito? It's practical, Brittany.
Ayokong tumatawag ka ng Grab sa madaling araw kapag naglilihi ka. I wanna be there. After all, it's 50% my DNA. Nagkatinginan sila. Isang titigang puno ng hamon, kaba at isang uri ng kuryente na hindi may paliwanag. Para silang dalawang negosyanteng nagtatapatan ng baraha, pero ang nakataya hindi pera, kundi ang kanilang mga buhay. Fine, aniya rito. Pero walang pakialaman sa personal na buhay. Kapag tapos na ang tungkulin mo bilang biological contributor, balik tayo sa pagiging boss at secretary. Deal! Inabot ni Adrian ang kamay para makipag-shake hands sa kanya. Nang magdampi ang kanilang mga palad, tila may boltahe ng kuryenteng dumaloy sa braso niya. Mabilis niyang binawi ang kamay niya. Good. Mag-prepare na kayo, sir, dahil ayon sa tracking app ko, ang ovulation ko sa Biyernes na, Friday night, 8 p.m. Huwag kayong malilate. Hirit niya bago mabilis na tumalikod at bumalik ng opisina. Naiwan si Adrian ng may kakaibang ngiti sa mga labi. Hinawakan niya ang sariling palad na dumampi sa kamay ni Brittany. Friday night, bulong niya sa sarili. This is going to be the most challenging acquisition of my life. Habang naglalakad pabalik sa kanyang desk, napahawak si Brittany sa tapat ng kanyang puso. Ano ba tong pinasok ko? Isang gabi lang, Brittany, para sa baby. Huwag kang mafo-fall sa supladong yan, kundi yari ka. Pero habang binabasa niya ang huling bahagi ng kontrata, napansin niya ang isang maliit na note na sinulat ni Adrian sa gilid. Bonus clause. No one is allowed to make the baby laugh harder than I do. Napangiti siya nang di niya namamalayan. Masyadong seryosong sitwasyon, pero bakit parang unti-unti na siyang kinikilig? Lunes ng umaga. Sa halip ng mga folder ng kumpanya ang hawak ni Brittany, isang makapal na notebook ang nakapatong sa kandungan niya habang nakaupo siya sa harap ni Adrian. Ito ang tinatawag niyang The Biological Audit. Sir, kailangan nating dumaan sa lifestyle check. Seryosong panimula niya. Naglabas siya ng ballpen at tinapat ito sa papel. Anong huling pagkain mo bago ka matulog kagabi? Sandaling natigilan si Adrian sa pagbabasa ng email. Steak, medium rare. Why? Masyadong acidic? Komento niya habang nagsusulat. Starting today, bawal ang masyadong red meat. More on vegetables and zinc-rich foods tayo. Kailangan ng soldiers mo ng sapat na nutrisyon? Halos mabilaukan si Adrian sa iniinom na kape. Soldiers? Are we talking about my... Yes, sir. Your swimmers. Your biological contributors? Walang kagatol-gatol na sagot niya. Next question. Gaano ka kadalas uminom ng alak? Social drinking lang. Isang baso ng whiskey kapag may kamiting na kliyente. Anito. Bawal na rin yan hanggang sa Friday, deklara niya. At ang kape? Limitahan natin ng isang tasa sa umaga. Ang caffeine nakakaapekto ng motility. Tumayo si Adrian at lumapit sa kanya. Ang mga matay naniningkit sa halong inis at aliw. Brittany, I am the CEO. I make decisions for thousands of employees. Ngayon, pati kape at steak ko pakikialaman mo? Sir, nasa kontrata natin yan, Section 4, Clause B. The donor must maintain a healthy lifestyle prior to the act. Pinirmahan niyo yan kahapon. Pagpapaalala niya na may kasamang matamis ng ngiti. Fine, ano pa? Exercise. Kailangan mong mag-cardio pero wag masyadong intense. Ayaw natin ma-overheat ang system mo. Dagdag niya habang sinusuri ang binti ni Adrian. And please, wag ka munang magsusuot ng masyadong masisikip na pants. It's bad for the, you know. Dito na hindi nakatiis si Adrian. Humakbang siya papalapit, dahilan para mapatayo si Brittany mula sa kanyang upuan. Sinandal niya ang kanyang mga kamay sa sandalan ng upuan ni Brittany at kinukulong ang dalaga sa pagitan ng kanyang mga braso. You're very thorough, Brittany. Pero nakalimutan mong isang mahalagang tanong. Ano yun? Nauutal na tanong niya. Stress levels. Anito habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. How can I produce high-quality genes kung ang sekretary ko ginagawa kong prisoner sa sarili kong opisina? Don't you think I need some relaxation? Relaxation? Pwede kayong mag-yoga o makinig ng classical music. Mabilis niyang sagot at sinusubukan umiwas sa mapanuring tingin ng boss. I have a better idea. Anito habang ang muka ilang pulgada na lang ang layo sa mukha niya. Dahil bawal ang alak, bawal ang kape at bawal ang steak, bakit di mo ko samahan sa isang healthy dinner mamaya? Consider it a trial run para sa Friday para di tayo maging awkward sa isa't isa. Trial run? Para namang software update yung sinasabi ninyo, sir. Exactly.
We need to sync our systems, Brittany, para pagdating ng Friday night, hindi tayo para mga estatwa na hindi alam ko anong gagawin. Bigla niyang na-imagine ang Friday night. Ang dilim ng kwarto, ang malambot na kama, at ang presensya ni Adrian. Biglang nag-init ang buong katawan niya. O sige, pero gulay lang ang kakainin natin. Hirit niya para lang itago ang kaba. Gulay it is. Nakangising sagot nito bago lumayo. And Brittany, wear something nice. Kahit na business transaction to, I still have standards for my mood setting. Lumabas siya ng opisina na parang nakuryente. Ang akala niyang interview lang naging isang dinner date. Habang pabalik sa kanyang desk, nakita niya mga katrabaho niya, nagbubulungan at nakatingin sa kanya. Bakit parang namumula ka, Brittany? Pinagalitan ka ba ni Sir? Tanong ng isa niyang kasamahan. Hindi, mainit lang ang aircon. Pag-upo niya, binuksan niya ulit ang kanyang notebook. Sinulatan niya ang ilalim ng page ng status. Target is cooperative but dangerous. Must maintain emotional distance at all cost. Ngunit sa kailaliman ng puso niya, alam niyang ang emotional distance sa sinasabi niya ay unti-unti nang natitibag bago pa man magsimula ang tunay na laban. Sa kabilang banda, Biyernes ng gabi, pasado 8:00, nakatayo si Brittany sa harap ng pintuan ng penthouse ni Adrian. Suot niyang isang silk na dress, desente pero may haplos ng pagkaelegante. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang hawak ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng kanyang pag-asa para sa isang anak. Kaya mo to, Brittany. Business lang to. Para sa jeans, para sa baby. Bulong niya sa sarili bago pumindot sa doorbell. Maya-maya bumukas ang pinto at tila huminto na ang mundo niya. Nakasuot lang si Adrian ng isang puting t-shirt na abet sa kanyang balikat at drawstring pants. Mukha itong fresh, mabango at mas lalo naging gwapo dahil sa ang suot nitong salamin at necktie. You're late by 5 minutes. Puna ni Adrian pero may nakakalokong ngiti sa mga labi. But since you look breathtaking, I will waive the penalty. Pumasok siya at laking gulat niya na makita ang setup. May mahinang jazz music na tumutugtog. Ang mga ilaw ay dimat ang hapagkainan, puno ng gulay at prutas. Meron ding mga scented candles na amoy lavender. Sinusunod ko ang mood setting mo, Brittany. Anang binata habang ipinaghihila siya ng upuan. No red meat, no alcohol, purely organic and healthy. Kumain sila ng halos tahimik pero ang bawat pagdapo ng kanilang mga kubiertos ay tila may kasamang tensyon. Pagkatapos kumain, uminom si Adrian ng tubig at tumingin ng diretso sa kanya. Are you ready? Tanong nito. Tumango siya kahit sa loob-loob niya gusto niya nang tumakbo palabas. Ready, let's get this over with. Naglakad sila patungo sa master's bedroom. Pagpasok pa lang sa silid na puna agad niya ang napakalaking kama ni Adrian. Parang kayang lununin ang kaba niya. Uminto sila sa gilid ng kama. Ang tanging liwanag lang ay mula sa buwan na tumatagos sa malaking bintana. Brittany, inawakan nito ang kanyang balikat at iniharap siya sa kanya. If you want to stop, tell me now. Hindi ko gustong maramdaman mong ginagawa mo to ng dahil lang sa kontrata. Gusto ko to, Adrian. Matapang niyang sagot bagaman nanginginig ang kanyang boses. Para sa pangarap ko? Dahan-dahan inilapit ni Adrian ang mukha nito at naramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang balat. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, biglang tumunog ang isang malakas na alarma mula sa kanyang telepono. Ano yun? Gulat na tanong ni Adrian. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Wait, sandali, alarm ko yan? Kailangan nating uminom ng folic acid at vitamin E. 10 minutes before the act dapat. Napatigil si Adrian at napasabunot sa kanyang buhok. Brittany, seriously? Nasa climax na tayo ng moment tapos vitamin E? Sir, preparation is key. At kailangan din natin mag-stretch. Sabi sa nabasa ko, kailangan relax ang muscles para hindi ma-stress ang fertilization process. Sa gitna ng seryosong gabi, biglang nauwi sa rayot ang sitwasyon. Pinilit ni Brittany si Adrian na mag-stretching exercise muna. Imaginin mo, ang isang bilyonaryong CEO at ang kanyang secretary suot ang kanilang mga pambahay, nag-yoga sa gitna ng kwarto bago ang paggawa ng bata. This is ridiculous, tawa ni Adrian habang sinusubukang abutin ang kanyang mga daliri sa paa. Huwag kayo maingay sir, focus, biro niya. Pero ang totoo ang pagtawag yon ang nagtanggal ng lahat ng kaba.
Na matapos ang kanilang pre-game routine, muling bumalik ang katahimikan pero sa pagkakataong to, wala na ang kaba. Napalitan to ng isang uri ng pagtitiwala. Humiga sila sa kama ng magkatabi habang nakatingin sa kisame. Brittany, mahinang tawag ni Adrian habang inahawakan ang kamay niya. Kahit anong mangyari ngayong gabi, salamat dahil pinagkatiwalaan mo ko. Hinarap niya ang binata sa dilim ng silid na iyon. Nakita niya ang ningning sa mga mata nito na hindi niya kailanman nakita sa opisina. Hindi na to ang kanyang boss, si Adrian ito, ang lalaking handang tumulong sa kanya sa kakaibang paraan. At sa gabing yon, sa gitna ng mga asaran at tawanan, dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Hindi to mekanikal, hindi to ayon sa kontrata. Dahil sa bawat haplos ni Adrian, naramdaman niya na hindi lang biological genes ang binibigay nito sa kanya, kundi isang bahagi ng puso nito na matagal na nitong itinago. Sumapit ang magdamag at matagumpay nilang naproseso ang kanilang pagsasalo. Nagising si Brittany pero ang isip niya ay tila binagyo ng kung ano-anong emosyon. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa dambuhalang kama ni Adrian. Wala na ang boss niya pero may iniwan tong note sa bedside table. Breakfast is in the kitchen. Eat everything. I had to leave early for an emergency board meeting. See you at the office, partner. Partner sa negosyo o partner sa... Bulong niya habang kinakagat ang kanyang labi. Namumula pa rin siya kapag naaalala ang mga nangyari kagabi. Hindi yon naging mechanical. Sa katunayan, masyado yung naging totoo. Pagdating sa opisina, halos ayaw niyang tumingin sa mga katrabaho. Feeling niya nakasulat sa noo niya ang salitang Project Junior. Brittany, ba't parang blooming ka yata ngayon? At teka, ba't parang hirap kang maglakad? Pansin ni Sarah ang chismosa niyang coworker. Ha? Napasobra lang ang stretching ko kagabi. Stretching, Sarah. Stretching. Mabilis na palusot niya habang mabilis na naglalakad patungo sa kanyang desk. Eksaktong 9:00 naman ng bumukas ang pinto ng elevator. My coffee, Miss Salvacion? Black, no sugar, and bring the quarterly reports to my office. Malamig nitong utos. Yes, sir. Sagot niya pero ang puso niya ay parang tambol sa bilis ng tibok ng puso. Pagpasok niya sa loob ng opisina, bit-bit ang kape, agad niyang sinara ang pinto. Paglingon niya, wala na ang corporate Adrian. Nakasandal na ito sa upuan at nakatingin sa kanya na may mapaglarong kislap sa mga mata. How are you feeling? Tanong nito. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing na narinig niya kagabi. Sir, nasa opisina po tayo. Miss Salvacion, dapat ang tawag ninyo sa akin? Paalala niya habang inilalapag ang kape. We are alone, Brittany, at ayon sa kontrata, we should check for any immediate side effects. Kumain ka ba ng breakfast na iniwan ko? Opo, kinain ko ang lahat. Pati yung avocado toast na ayoko inubos ko para sa swimmers mo. Biro niya na nakapagpatawa kay Adrian. Good, dahil kailangan nating ulitin mamayang gabi. Halos mabitawan niya ang mga folders na hawak. Ano? Ulitin? Akala ko ba target lock na tayo? Scientific accuracy, Brittany? Seryosong sabi nito habang tumatayo at lumalapit sa kanya. One attempt is never enough to guarantee success. Kailangan natin i-maximize ang window of opportunity mo. 3 consecutive nights, remember? Paragraph 5, subsection A. Niloloko nyo lang ako, sir. Gusto nyo lang yata ng round 2. Makahulugan na sabi niya pero hindi niya maitago ang panunubig ng kanyang mga mata sa kaba at excitement. Maybe, pag-amin naman ni Adrian habang hinahawakan na isang hibla ng buhok niya. Pero aminin mo, hindi ka rin naman nagrereklamo kagabi. Katunayan, ikaw pa nga nagsabing one more dahil baka hindi pa nakashoot ang isa. Sir, ang boses nyo. Takip niya sa bibig ng binata. Nagkatitigan sila. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unti na namang naglalaho. Ramdam niyang init ng palad ni Adrian sa kanyang bewang. Ito na ang kinatatakutan niya, ang pagsasama ng trabaho at ng emosyon na hindi niya dapat maramdaman. Brittany, kahit anong mangyari, dito lang to sa atin. Pero mamayang gabi. Be ready, susunduin kita. Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang head of marketing. Mabilis siyang lumayo at nagpanggap na nag-aayos ng files. Sir, we have a problem with the... Napatigil ang marketing head na makitang pamumula ng mukha niya. Oh, am I interrupting something? Nothing.
Malamig na sagot ni Adrian. Miss Salvacion was just explaining a very complicated project. You may go now, Miss Salvacion. Tumango lang siya at lumabas na parang sasabog ang puso. Habang naglalakad siya sa hallway, isang text ang pumasok sa phone niya. From the boss. I ordered a special vitamin-rich lunch for you. It's arriving in 10 minutes. Eat up, partner. We have a long night ahead. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Ang hirap magpanggap na professional kung ang boss mo pinaplano ng susunod niyang procreation session. Habang may meeting sa mga kliyente, ngunit sa kabila ng tawagan at ng kilig, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero. Isang boses ng babae ang nagsalita sa kabilang linya. Stay away from Adrian Velasco, Brittany. Di mo alam kung anong pinapasok mo. Napako siya sa kanyang kinatatayuan. Ang intense na kilig biglang napalitan ng isang malamig na kaba. Nalamig ang mga kamay ni Brittany habang hawak ang kanyang cellphone. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya, parang yelo sa talim. Sino to? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong niya at pilit na pinatatag ang kanyang boses. Ngunit bago pa makasagot na nasa kabilang linya, naputol na ang tawag. Brittany, okay ka lang? Napatingin siya sa harap at bumungad si Adrian na nakatayo sa may pintuan ng kanyang opisina. Dalang isang paper bag na amoy sariwang prutas at salad. Opo sir, may maling numero lang na tumatawag. Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang ma-stress ang binata, lalo na't sabi ng doktor, ang stress nakakaapekto sa kalidad ng donasyon nito. Eat this, it's high in antioxidants. Utos nito habang inilalapag ang pagkain sa table niya. Sandaling hinawakan ni Adrian ang noon niya. You look pale. Sigurado ka? Okay ka lang? Gusto mo bang ipagpaliban muna natin ang session mamayang gabi? Umiling siya. Hindi sir, sayang window of opportunity. Sayang ang nutrients na kinain natin. Ngumiti lang ang binata. That's my girl. Be at the parking lot by 6 p.m. Pagdating ng gabi sa penthouse, mas naging seryosong atmosfera. Ngunit sa gitna ng kanilang hapunan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang hilo. Tumakbo siya sa banyo at parang masusuka. Mabilis sumunod si Adrian at kumatok sa pinto. Brittany, are you okay? Is it the food? O baka naman lumabas siya habang hawak ang kanyang tiyan. Sir, parang feeling ko ibang pakiramdam ko, parang may something na. Kita niyang nanlaki ang mata ng binata. Wait, is it possible? Isang gabi pa lang target lock na kaagad? Agad na nagpanik ang banyagang CEO. Kinuha nito ang laptop at nag-search. Morning sickness, early signs of conception, 24 hours after. Sir, may PT po ako sa bag. Binili ko to kanina. Sigaw niya rito. Sa loob ng 10 minuto parang tumigil ang mundo sa loob ng penthouse. Nakatitig silang dalawa sa maliit na stick na nasa ibabaw ng lababo. Si Adrian, na sanay humarap sa multi-million-dollar deals, ay pawis na pawis habang hinihintay ang resulta. Isang linya o dalawa? Bulong nito. Isang linya pa lang sir. Wait. Aniya ngunit matapos ang 5 minuto, naratiling isa lang ang pula. Negative. Bumagsak ang balikat ni Brittany. False alarm. Baka dahil lang sa hinalo nating kale juice at organic egg kanina kaya sumama ang sikmura ko. Nakita niya ang isang emosyon sa mukha ng binata na hindi niya inaasahan. Disappointment. Akala niya matutuwa ito dahil hindi pa kailangan mag-commit pero tila mas lalong gustong manalo ni Adrian sa proyektong ito. Don't worry. Anito sabay hawak sa pisngi niya. Nilapit nito ang mukha sa kanya. It just means we need to work harder at sa tingin ko alam ko kung anong kulang. Ano po sir? Less science, more passion. Bulong ni Adrian bago siya binuhat na parang bagong kasal patungo sa kama. Ngunit habang nasa bisig siya ng binata, di nawala sa isip niya ang boses ng babae sa telepono. Sino to? At ano ang kinalaman nito sa biological depth na pinasok niya? Bago sila tuluyang sakupin ng dilema at init ng gabi, may isang anino sa labas ng penthouse ni Adrian. Isang kotseng itim na kanina pa nakabantay, naghihintay sa tamang pagkakataon para sirain ang perpektong plano niya. Sa kabilang banda, anong ibig mong sabihin na dito na ako mananatili? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Brittany habang nakatitig sa 3 malalaking maleta na kinuha ng mga tauhan ni Adrian mula sa kanyang maliit na apartment. Section 8, Clause C, Brittany. Seryosong sagot nito habang humihigop ng kanyang organic green tea. The donor and the recipient must maintain close proximity during the conception window and the first trimester to ensure maximum health and safety.
Ayokong kumakain ka ng kung ano-anong street food sa labas ng apartment mo. Grabe ka, masustansyang fishball, may protina yon. Depensa niya, pero wala siyang nagawa nang igiya siya ni Adrian patungo sa isang kwarto na mas malaki pa sa buong unit niya. This is your room. It's right next to mine. Anito. May connecting door tayo in case, managinip ka ng masama o kailangan mo ng assistance sa gabi. Assistance? O baka session ang ibig mong sabihin, sir? Pilyong hirit niya na nagpamula sa tenga ng CEO. Ang unang gabi ng kanilang pagsasama, sa ilalim ng iisang bubong ay nauwi sa isang matinding asaran. Adrian, bakit ang daming broccoli sa ref mo? Nasaan ang bacon? Sigaw niya mula sa kusina. Bacon is processed meat, Brittany. Nakakalo ng sperm count yan. Sigaw ni Adrian mula sa sala habang nagbabasa ng financial reports. Yung isaw na binili ko kanina, nasa na? I threw it away. It's a biological hazard. Lumabas siya sa kusina, hawak ang sandok at suot ng apron na may print na World's Best Mom, soon. Alam mo ang hirap mong kasama. Para kang diktador. Donor lang kita, hindi kita asawa. Kita niyang natigilan ang binata. Binaba ang binabasang papel, dahan-dahang lumapit sa kanya. You're right. Hinawakan nito ang bewang niya at isinandal siya sa kitchen counter. I am just a donor. But I'm a donor who cares about the vessel of my child and maybe I'm starting to care about the woman too. Tila tumigil ang paghinga niya. Ang init ng kamay ni Adrian sa kanyang bewang nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Adrian, nasa kontrata na bawal ang feelings. I know, bulong nito habang ang mukha dahan-dahang lumalapit sa kanya. But I don't think my heart read the contract, Brittany. Hindi na siya nakaimik. Nang sumapit ang gabi sa halip na session para sa bata, nauwi sila sa panonood ng isang cheesy rom-com sa dambuhalang TV ni Adrian. Nakasandal ang mukha niya sa balikat ng kanyang boss. Ngunit sa gitna ng katahimikan, bigla may kumatok ng malakas sa pintuan ng penthouse. Sino yan? Tanong ni Brittany. Biglang naalala ang misteryosong tawag noong nakarang araw. Binuksan ni Adrian ang pinto via remote control. Pumasok ang isang matandang babae na mukhang aristokrata, suot ang mamahaling perlas at isang mukhang hindi marunong tumawa. Adrian Velasco, what is the meaning of this? Sinong babaeng to at bakit may mga gamit siya sa kwarto mo? Sigaw ng matanda. Lola? Gulat na sabi ni Adrian. Napatingin ang matanda sa kanya mula ulo hanggang paa. So ito ba ang investment na sinasabi mo? Isang sekretary na gusto mong gawing ina ng apo ko? Nanlamig siya sa narinig. Ito na ang twist na hindi niya napaghandaan. Ang pamilya Velasco ay hindi lang basta mayaman, sila ang definisyon ng tradisyon at dangal. At sa tingin ng lola ni Adrian, siya ay isang malas na kailangan burahin sa mapa. Lola, umalis na kayo. We are in the middle of a project. Mariing sabi ni Adrian habang hinihila siya papalapit. Isang project na sisira sa reputasyon mo. Bulyaw ng matanda bago lumingon sa kanya. Huwag kang kampante, iha. Marami nang dumaan na katulad mo pero walang nananatili. Nang makaalis ang matanda, naiwan ang katahimikan sa penthouse. Tumingin siya sa bintana. Adrian, anong gagawin natin? Don't worry. Anito pero baka sa mukha nitong tensyon. I won't let them stop Project Junior or us. Isang linggo nang nakalilipas mula nang lumipat si Brittany sa penthouse at ang Project Junior ay naging sentro na ng kanilang pang-araw-araw na routine. Pero isang umaga sa opisina, isang malaking bouquet ng red roses ang dumating sa desk niya. Wow! Galing ba yan kay Sir Adrian? Tukso ni Sarah na halos lumuwa ang mga mata. Kinuha niya ang card pero dito galing kay Adrian. Para sa babaeng hindi ko nakalimutan. Can we have lunch? Mark. Si Mark, ang ex-boyfriend niya, na naging dahilan kung bakit ayaw niya nang pumasok sa seryosong relasyon. Tamang-tama namang bumukas ang pinto ng opisina ni Adrian. Nakita ng CEO ang mga bulaklak at ang card na hawak niya. Sino nagpadala niyan? Malamig na tanong nito. Sir, isang lumang kaibigan lang po, palusot niya. Kaibigan? O biological competitor? Asek na Adrian habang mabilis na lumalapit. Kinuha nito ang bouquet at walang pasabi, tinapon to sa trash bin sa tabi ng desk niya. Hoy, bakit mo tinapon? Sayang yung bulaklak. Sigaw niya at nakalimutan niya, nasarap sila ng ibang empleyado. Section 9, Class F, Miss Salvacion. Mariing sabi ng binata habang ang panga ay nagngangalit sa selos.
During the duration of the project, you are prohibited from engaging with other potential donors. Baka magkahalo ang DNA at mahihirapan tayo sa paternity test. Grabe ka. Lunch lang naman ang alok niya, hindi seed donation. Pumasok ka sa opisina ko ngayon din. Sa loob ng opisina, ang tensyon ay parang kuryenteng handa ng sumabog. Hinarap niya ang binata na ngayon pabalik-balik na naglalakad. Adrian, selos ba yan? Kasi kung selos yan, aminin mo na. Tumigil ang binata at tinitigan siya ng malalim. Yes, I am jealous. Nakasulat sa kontrata na ako lang ang provider mo. Bakit kailangan may mark na eksena? Dahil tao ako, Adrian. Hindi ako incubator na po pwede mong ilock sa penthouse mo. At isa pa, bakit ka ba nagagalit? Business lang to, di ba? Sabi mo logical ka. Nasaan ang logic sa pagtatapon ng bulaklak? Biglang hinawakan ni Adrian ang magkabi ng balikat niya at isinandal siya sa pinto. The logic is simple, Brittany. I don't want another man touching what's mine. Contract or no contract, I am the only one who can be with you. Mamayang gabi may charity gala tayong pupuntahan. You will wear the most expensive dress I bought for you. At di ka lalayo sa tabi ko kahit isang segundo. Utos nito bago siya dahan-dahang hinagkan sa noo. Isang hagkan na mas matindi pa sa anumang session na ginawa nila. Kinagabihan pagdating sa gala, lahat ng mga mata ay nasa kanila. Pero ang gabi naging intense na bigla lumapit si Mark. Gwapo, matangkad, at mukhang matagumpay na rin. Brittany, ang ganda mo lalo. Ani Mark habang hinahawakan ng kamay niya para haggan ito. Pero bago pa dumapo ang mga labi ni Mark, biglang humarang ang braso ni Adrian. Inakbayan siya nito ng mahigpit. Adrian Velasco, CEO of Velasco Group and Brittany's Everything. Pakilala nito na may nakakatakot ng ngiti. Everything? Tanong ni Mark at nagtataka. Everything that matters? Sagot naman ng isa. Now if you'll excuse us, my partner needs to eat. She's on a very strict prenatal diet. Hinila siya ng binata patungo sa isang sulok. See? He is a threat to our project. Bulong nito. Para kang bata, Adrian? Tawa niya pero sa loob-loob niya kinikilig siya. Pero teka, anong prenatal diet ang sinasabi mo? Wala pang resulta, di ba? I have a feeling, Brittany. Anito habang hinahawakan ng tiyan niya. I have a feeling na yung huling session natin, nag-work. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalambingan, nakita na naman niya ang lola ni Adrian sa kabilang panig ng ballroom. Kausap ang babaeng kung di siya nagkakamali ay ang tumawag sa kanya sa telepono nung nakarang araw. Pagkabalik nila sa penthouse mula sa charity gala, ramdam pa rin ni Brittany ang init ng tensyon. Padabog niyang inalis ang kanyang high heels at hinarap si Adrian na seryosong nakatingin sa labas na malaking bintana. Adrian, seryoso tayo. Bakit mo ginawa yun kanina? Bakit kailangan ipahiya si Mark? Seed donor ang usapan natin. Pero bakit parang pag-aari mo na, pati ang bawat hininga ko? Dahan-dahang humarap ang binata. Dahil ayoko na may ibang lalaking lumalapit sa iyo, Brittany. Hindi lang dahil sa Project Junior. Eh dahil saan? Dahil ba sa ego mo? Dahil ba nasanay kang laging nasusunod ang gusto mo? Lumapit si Adrian sa kanya. Bawat takbang parang may bigat na hindi maipaliwanag. Hinawakan itong magkabilang kamay niya. Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Kung ba't ako nag-volunteer nung nakita kong search history mo? Napatigil siya. Bakit? Hindi lang to dahil sa perfect genes. Nung nalaman kong gusto mong magkaroon ng anak ng mag-isa, natakot ako. Natakot ako na kapag nakahanap ka ng donor sa labas, mawawala ka na sa akin. Magre-resign ka, bubuo ka na ng sarili mong mundo at di na kita makikita araw-araw. Kaagad na nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Brittany, matagal na kitang pinagmamastan. Simula pa nung unang araw na pumasok ka bilang sekretary ko at natapon mo ang kape sa mamahalin kong suit para ka laging lutang. Oo, but you are the most authentic person I've ever met. In a world full of gold diggers and fake smiles like Isabella, you were the only one who dared to argue with me. Pag-amin ito sa kanya. So, ang seed donation, paraan mo lang para itali ako sa'yo? Nauutal na tanong na rito. It was my only way to be part of your future nang di kita tinatakot ng salitang commitment. Alam kong ayaw mo na sa seryosong relasyon dahil sa ex mo, kaya gumawa ko ng paraan na business-like pero habang buhay tayo magkakaugnay. Hinawakan ni Adrian ang pisngi niya. I didn't just offer my seed, Brittany. I offered myself. Gusto kong maging ama ng anak mo dahil gusto kong maging asawa mo kahit hindi mo pa ako handang tanggapin.
Maya-maya ay naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang tuhod. Ang lahat ng asaran, ang lahat ng strict na diet, at ang lahat ng sessions nila, lahat pala yon plano ng binata para mapalapit sa kanya. Adrian, ang daya mo. Bulong niya habang tumutulo ang luha. Pinahirapan mo ko sa broccoli at kale juice, yun pala. Mahal mo ko? I love you more than any contract can state, Brittany Salvacion. Seryosong sabi nito. Hinalikan siya ni Adrian. Hindi na to hagka ng isang donor o ng isang boss. Ito'y halik ng isang lalaking matagal nang naghihintay na mapansin ng babaeng mahal niya. Ngunit sa gitna ng kanilang maramdaming sandali, tumunog ang intercom ng penthouse. Isang boses ang nagsalita mula sa ibaba at hindi to ang lola ng binata. Adrian, it's Isabella. I have the documents from the clinic. We need to talk about the sample you left 3 years ago. Alam kong nandyan siya. Sabihin mo sa kanya totoo bago ko pagawin? Napabitaw siya sa binata. Anong sample ang sinasabi niya? Bakit may dokumento siya mula sa klinik? Di kaagad nakasagot si Adrian. Huminga siya ng malalim. Pilit hinawakan ng kamay ni Brittany pero mabilis tong binawi ng dalaga. Brittany, let me explain. 3 years ago, nung kami pa ni Isabella, we planned to have a child via IVF dahil akala ko noon yun ang gusto ko. I froze my samples in a fertility clinic under a joint contract. Pag-amin ni Adrian. So may connection pa rin kayo. At ang seed na ginagamit natin ngayon, baka yun din ang gagamitin niya? Sigaw niya rito. Ginamit mo lang ba ako para matest kung working pa ba ang lahi mo? No, never. Depensa ng binata. I canceled that contract months ago, pero tuso si Isabella. Ginamit niyang koneksyon ng lola ko para makuha mga papeles. She's trying to blackmail me, Brittany. Gusto niyang bumalik ako sa kanya kapalit ng pag-destroy sa samples na yon o ang pag-claim ng mga biological type pa rin kami. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok si Isabella. Suot na isang itim na dress na tila handa sa isang libing. Hawak nitong isang folder ng may tatak na isang sikat na fertility clinic. Masyado kayong madrama. Sarkastikong sabi nito habang tinitingnan siya na may panghahamak. Adrian, hindi mo ba sasabihin sa kanya ang pinakamalaking sekreto mo? Ang dahilan kung bakit ka desperadong magkaanak sa kanya? Isabella, umalis ka na bago ko patawagan ng security? Banta ni Adrian. Bakit? Natatakot ka bang malaman ni Brittany na ikaw ay baog? Tila huminto ang tibok ng puso ni Brittany. Tumingin siya kay Adrian na ngayon ay nakayuko, nakakuyom ang mga palad. Ano? Sterile? Pero ang lahat ng sessions natin, ang diet, ang high-quality genes sa pinagmamalaki mo. Tumawa si Isabella. 1 taon ang nakakalipas na maaksidente si Adrian sa isang polo match. Ayon sa medical records, 0% ang chance niyang makabuo ng natural. Yung frozen samples na hawak ko, yan na lang ang tayong pag-asa niya para magkaroon ng sariling dugo at laman. At hindi ko yun ibibigay sa iyo, Brittany. Di niya pinansin ang mga sinasabi ni Isabella, bagkos hinarap niya ang binata. Totoo ba, Adrian? Niloko mo ko. Pinaniwala mo kong makakabuo tayo sa natural way kahit alam mong baog ka na? Brittany, I was desperate. Noong nakita kong search history mo, nakita kong pagkakataon na mapatunayan sa sarili kong may himala pa. I wanted to believe so bad na sa piling mo magiging okay ang lahat. I used Project Junior to keep you close, hoping na baka malaman mong totoo. Mahal mo na ako ng sapat para tanggapin ang sitwasyon ko? Niloko mo ko? Ulit niya habang umaatras patungo sa pinto. Pinaglaruan mo ang pangarap ko na maging ina para lang sa sarili mong agenda. Ang lahat ng pag-aalaga mo, ang lahat ng kilig, lahat yon kasinungalingan. Brittany, please, I love you. Gagawa tayo ng paraan. Gagamitin natin ang sample sa clinic. Huwag mo kong hawakan, sigaw niya. Ayoko na sa'yo, Adrian. Ayoko na sa proyektong to at lalong ayoko sa lahi mo. Mabilis siyang tumakbo palabas ng penthouse at di pinapansin ang tawag ng binata. Naiwan si Adrian na lugmok habang si Isabella ay nakangising nagtagumpay. Makalipas sa mahigit 1 oras, nang makarating si Brittany sa kanyang lumang apartment, ang bawat salita ni Isabella ay parang lason na unti-unting pumapaslang sa kanyang pagkatao. Sterile, bulong niya habang nakasandal sa saradong pinto. Pinaglaruan niya ako. Ginawa niya akong laboratory rat para sa sarili niyang ego. Inis niyang hinalugog ang kanyang bag para kunin ang panyo, pero isang maliit na puting kahon ang lumabas. Ang pregnancy test kit na binili niya kanina bagong lahat ng gulo.
Balak na sanang isorpresa si Adrian ngayong gabi dahil kakaiba ang pakiramdam niya nitong mga huling araw. Para saan pa to? Galit niyang sabi. Kung baog ang ama, paano magkakaroon ng anak? Dahil sa sobrang inis at frustration, pumasok siya sa banyo. Gagamitin ko to para lang mapatunayang wala talaga. Para tuluyan na akong makawala sa ilusyong to. Lumipas ang ilang minuto. Nakaupo siya sa gilid ng toilet bowl. Nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Ayaw niyang tingnan ang resulta. Alam niya, isang linya lang ang lalabas. Isang malaking zero gaya ng tsansa na ni Adrian. Dahan-dahan niyang kinuha ang stick. Pinahid niya ang kanyang luha tinignan ng maliit na screen. Halos mabitawan niya ang test kit. 20 linya. Hindi maaari. Napahigbi siya. Paano nangyari to? Sabi ni Isabella, sabi ng medical records. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone at nag-search. Lumabas ang mga artikulo tungkol sa mga bihirang kaso kung saan na matinding stress relief, tamang lifestyle at emotional connection ay nagpapaganang muli sa reproductive system na isang lalaki. At lahat ng broccoli, ang lahat ng yoga at ang pagmamahal niya. Naalala niya ang mga gabing magkayakap sila ng binata. Hindi lang pala session ang nangyayari, may himalang nabubuo dahil sa tindi ng koneksyon nila na di kayang sukatin ng kahit anong laboratory test. Samantala sa penthouse, parang baliw na nagwawala si Adrian. Tinapon niya lahat ng gamit sa kanyang desk. Umalis ka na, Isabella, bago ko makalimutang babae ka. Adrian, tanggapin mo na. You need me. You need those samples? Sigaw ni Isabella. I don't need the samples. I need Brittany. Wala akong pakialam kung di ako magkaanak habang buhay. Ang kailangan ko, ang babaeng pinagsinungalingan ko dahil sa sobrang takot kong mawala siya. Eksaktong pag-alis ni Isabella, tumunog ang doorbell. Akala niya bumalik si Brittany. Mabilis niyang binuksan ng pinto pero ang lola niyang nakatayo kasama ng isang abogado. Adrian, kailangan mong pirmahan to, anong matanda. Dahil sa iskandalong to, sa pagdadala mo ng commoner dito sa penthouse, binabawi ng board ang posisyon mo bilang CEO unless mapatunayan mong may tagapagmana ka na galing sa tamang pamilya. I don't care about the position, Lola. Take the company, take the money. I'm going to find Brittany. Huwag kang magpakahangal, Adrian. Hindi ka na magkakaanak. Wala kang maibibigay na tagapagmana. You are nothing without this company. Then I'll be nothing with her. Mariing sagot niya bago mabilis na lumabas at sumakay sa kanyang kotse. Sa maliit na apartment ni Brittany, muling tumunog ang doorbell. Akala niya si Adrian na yon, pero nang silipin niya sa butas ng pinto, nakita niyang lola ni Adrian na may dalang checkbook. Buksan mo to, Iha. Mag-usap tayo. Anang matanda sa labas. Binuksan niya ang pinto bilang paggalang at hawak pa rin ang pregnancy test sa loob ng kanyang bulsa. Ano pong kailangan ninyo? Magkano? Tanong ng matanda. Magkano para layuan mo ang apo ko? Alam mo namang wala siyang silbi sa'yo dahil hindi ka niya mabibigyan ng anak. Sayang lang ang ganda mo. Tiningnan niya ang matanda. Ramdam niya ang galit pero mas nanaig ang proteksyon sa batang nasa loob niya. Isang Velasco na hindi bunga ng kontrata, kundi bunga ng isang himala. Hindi po nabibili ang pamilya, ma'am. At tungkol sa sinasabi niyo na walang siyang silbi, dahan-dahan niyang nilabas ang pregnancy test at ipinakita sa matanda. Ang 2 pulang linya ay tila nagniningning sa dilim ng hallway. Sabihin niyo sa board, may bagong CEO na darating sa loob ng 9 na buwan at wala kayong magagawa para pigilan yon? Bago pa makasagot si Mrs. Velasco, isang humaharurot na sasakyan ang huminto sa tapat ng apartment. Lumabas si Adrian, may dalang isang bouquet ng nalantang bulaklak na kinuha niya sa basurahan kanina. Brittany, patawarin mo ko. Hindi ko kailangan ng anak, ikaw lang kailangan ko. Sigaw nito mula sa baba. Nagkatinginan sila ni Mrs. Velasco at gumiti siya ng tipid. Mukhang kailangan niyo na pong umalis. May project pa po kaming kailangan tapusin ng apo ninyo. Ngumisi na lang ang matanda at kaagad na ring umalis. Brittany, please. Kahit wag na tayo magkaanak. Kahit wala akong ibigay na tagapagmana sa kumpanya, basta wag mo lang akong iwan. Pagsasama mo ni Adrian. Dahan-dahan siyang lumapit sa binata. Hindi siya nagsalita, sa halip. Kinuha niya ang kamay nito at nilagay doon ang maliit na plastic stick na may 2 pulang linya. Napatitig si Adrian sa hawak niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Brittany pagkatapos binalik ang paningin sa stick. Paulit-ulit. Ano to? Bakit may 2 guhit? May sakit ka ba, Brittany? Kailangan nating pumunta sa ospital?
Tanong nito na tila ang utak nag-short circuit sa sobrang kaba. Natawa siya sa gitna ng kanyang mga luha. Adrian, hindi ako mayaman sa lagnan. Buntis ako. Positive, Adrian. Magiging tatay ka na? Kita niyang parang na-estatwa ang binata. Pero ang sabi ng mga doktor, 0.1% chance. Impossible. Well, mukhang yung 0.1 na yun ang pinakamatapang sa lahat ng soldiers mo. Biro niya. Bigla siyang binuhat ni Adrian at inikot-ikot sa ere. Yes, I'm a father. Hindi ako baog. Buhay ang mga swimmers ko. Sigaw nito narinig habang sa kabilang kalsada. Ngunit matapos ang ilang minutong selebrasyon, pumasok si Adrian sa tinatawag ni Brittany na extreme panic mode. Wait, huwag kang gagalaw. Biglang sigaw nito nang tangkain niyang kumuha ng baso ng tubig. Bakit? Nauuhaw lang ako, Adrian. Baka madulas ka. Ang sahig ninyo hindi anti-skid. At ang tubig na yan, tap water ba yan? Baka may bacteria. From now on, distilled alkaline water lang ang iinumin mo. Mabilis na sabi nito habang inilalabas ang kanyang phone para mag-order ng isang truck ng mineral water. Hindi lang yon, sa loob ng sumunod na 2 oras, naging riot ang apartment niya. Adrian, anong ginagawa mo sa sofa ko? Tanong niya habang pinapanood ang binata na nilalagyan ng bubble wrap ang bawat kanto ng mesa. Baby-proofing, Brittany. Kailangan natin siguraduhin walang matulis na bagay na tatama sa tiyan mo. At ang unan mo masyadong mababa. I ordered a specialized orthopedic pregnancy pillow. Darating na yon in 30 minutes. Adrian, 2 weeks pa lang itong tiyan ko. Wala pa nga umbo ko. Kailangan natin maging handa. Section 13, Clause A. The welfare of the heir is the top priority of the donor turned father. Hirit pa nito. Habang seryosong tinitingnan ang label ng isang lata ng gatas. Kinuha ni Adrian ang kanyang laptop, nagsimulang gumawa ng bagong spreadsheet. Okay, here is the schedule. 6 a.m. wheatgrass juice. 8 a.m. prenatal yoga. Ako ang magtuturo sa iyo. 10 a.m. classical music session para sa brain development ni Junior. 12 p.m. steamed salmon and asparagus. Adrian, gusto ko ng manggang hilaw na may bagoong at chicharon, reklamo niya. No, cholesterol, sodium, mag-a-acidic ang baby natin. Kontra nito. Pero nang makita nitong nagbabadya ang luha sa mata niya dahil sa pregnancy hormones, agad tong lumamyos. Okay. 5 pieces of chicharon only, but I will supervise the chewing process. Sa gitna ng kasiyahan, naging seryoso ulit ang mukha ni Adrian. Lumuhod siya sa harap ni Brittany at tinawakan ang kamay nito. Brittany, alam kong marami akong pagkakamali. Nagsinungaling ako dahil natatakot akong mawala ka. Pero ngayon, hindi ko nahahayaang may manakit pa sa inyo. Kahit ang lola ko, kahit ang board of directors, ipaglalaban ko kayo. Papanong kumpanya, Adrian? Sabi ng lola mo, aalisin kanila sa pwesto. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Hayaan mo sila. I have enough investment to start a new empire. At sa pagkakataong to, ang pangalan ng kumpanya hindi na Velasco Group, kundi Salvacion Velasco and Associates. Ikaw ang chairman, ako ang CEO, at si Junior ang board consultant. Hinagkan niya ang tiyan ni Brittany. Welcome to the world, little disaster. Humanda ka, dahil ang tatay mo gagawin ang lahat para maging perfect ang buhay mo. Ngunit habang naglalambingan ang dalawa, may isang tawag na pumasok sa phone ni Adrian. Isang boses mula sa klinik ang nagbigay ng balita na hindi nila inaasahan. Mr. Velasco, may kailangan po kayong malaman tungkol sa huling test result ninyo. Hindi lang po isang heartbeat na nakikita namin sa initial scan ni Miss Salvacion. Ano? Ulitin mo nga? Sir, according to the blood markers and the early hormone levels we tracked, it's high likely Miss Salvacion is carrying twins. Halos mabitawan niya ang kanyang phone. Napatingin siya kay Brittany na kasalukuyang umungaya ng pinagbabawal na chicharon. 2? Kambal? Ang lalaking akala niya hindi magkakaanak, ngayon doble agad ang biyaya? Brittany, 2 sila. Bulong niya habang dahan-dahang lumalapit dito. Anong 2? Ang chicharon? 5 to, Adrian. Depensa ni Brittany. Hindi, ang baby. Kambal sila, Brittany. Nabulunan si Brittany. Mabilis siyang pinainom ng tubig ng binata habang hinahaplos ang kanyang likod. Kambal? Paano? Isang beses lang naman natin ginawa yung matinding session. Quality over quantity, love? Nakangising sabi nito. Pero kailangan natin mag-ingat.
High risk ang multiple pregnancy. Starting tomorrow, we are moving to a specialized maternity suite. I already hired 2 private nurses and a nutritionist. Adrian, OA ka na naman. Hayaan mo muna akong masiyahan sa balita. Tawa niya, pero sa loob-loob niya, kinakabahan din siya. Dalawang buhay ang nasa loob niya. Dalawang Velasco Salvacion. Ngunit ang saya ay panandalian lamang. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Pagbukas ni Adrian, tumambad sa kanya si Isabella, pero sa pagkakataong to, hindi to galit. Mukha tong desperada at may hawak ng mga bagong dokumento. Adrian, kailangan mong pirmahan to. Ngayon din? Isabella, I told you to leave us alone. Buntis si Brittany. Kambal ang dinadala niya. Sandaling natigilan si Isabella. Ang inggit gumuhit sa kanyang mukha, pero agad tong napalitan ng isang mapait na ngiti. Kambal? Congratulations! Pero baka gusto mong malaman na ang lola mo tuluyan ang nilipat ang lahat ng shares mo sa pangalan ko. I am now the majority stockholder of Velasco Group at ang tanging paraan para mabawi mong kumpanya ay kung pipirma ka sa kasunduang to na ang panganay mo ay lalaki sa ilalim ng pangangalaga ko bilang godmother at legal guardian. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sigaw ni Brittany mula sa loob. Anak ko to. Walang pipirma sa kahit anong papel. Adrian, isipin mong legacy mo, mawawalang lahat sa'yo. Bulyaw naman Isabella. Hinarap ni Adrian si Isabella. Kinuha niya ang mga dokumento at nang walang pag-aalinlangan, pinunit niya ito sa harap ng kanyang ex-fiancé. Isagawa mo ng gusto mo, Isabella. Kunin mo ang kumpanya. Kunin mo ang mga shares. I don't care about the legacy of a family that treats children like business assets. Ang yaman ko hindi nasa bangko. Ang yaman ko nasa loob ng apartment na to. Now get out before I call the police for harassment. Wala nang nagawa si Isabella kundi umalis habang umuusok ang ilong sa galit. Nang makaalis ang babae, naramdaman niya ang isang mabigat na pasanin na nawala sa kanyang balikat. Pero ang intensity ay hindi pa natatapos. Biglang napahawak si Brittany sa kanyang tagiliran. Adrian, ang sakit, bulong niya. Ano? Bakit? Anong masakit? Hindi ko alam. Parang umihigpit yung tiyan ko. Di na nag-aksaya pa ng panahon si Adrian. Binuhat niya si Brittany, agad na sinakay ng sasakyan. Sa loob ng kotse, habang humaharurot si Adrian sa kalsada, hawak-hawak niya ang kamay ng binata. Adrian, paano kung may mangyaring masama sa kanila? Paano kung dahil sa stress na dala ni Isabella, walang mangyayaring masama, Brittany? I am a Velasco. I don't lose. And I am definitely not losing you and our babies tonight. Paninigurado ni Adrian habang pilit pinapakalma ang sariling panginginig ng mga kamay. Pagdating sa ospital, agad sinugod si Brittany sa emergency room. Naiwan siya sa hallway mag-isa at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng takot. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihintay, isang nurse ang lumabas. Mr. Velasco, stable na po si Miss Salvacion. False labor lang po dahil sa stress, pero may isa kaming nadiskubre sa ultrasound. Ano po yon? May problema ba sa kambal? Wala pong problema pero mukhang 3 pa pala sila, sir. Triplets. Napaupo siya sa sahig ng ospital. Ang Project Junior naging Project Triplets. Sa kabilang banda, 9 na buwan ang lumipas, ang tiyan ni Brittany sinlaki na isang dambuhalang pakwan. Literal na 3 buhay ang sumisipa sa loob. At sa loob ng 9 na buwang iyon, si Adrian ay naging full-time butler, nutritionist at bodyguard. Isang hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Adrian sa tabi ng kama ni Brittany, biglang napabalikwas ang dalaga. Adrian, Adrian gising, sigaw niya habang namimilipit sa sakit. Ha? Ano? Bakit? Gulat na tanong nito at muntik nang mahulog pa sa kama. Ang panubigan ko pumutok na. Lalabas na sila? Biglang nag-freeze si Adrian. Ang CEO na sanay humarap sa mga krisis sa stock market, biglang nawalan ng malay sa loob labang ng 5 segundo. Pero nang marinig niyang mahinang sigaw ni Brittany, babalik ang kanyang katwiran. Okay. Breathing exercises, Brittany. Aniya, pero siya ang mas mabilis suminga kaysa dito. Mabilis silang nakarating sa ospital. Sa loob ng delivery room, ang intensity ay umabot na sa boiling point. Ire, Miss Salvacion. Iri pa! Sigaw ng OB-GYN. Adrian, napakasakit. Kasalanan mo to. Kung di dahil sa scene mo, wala ko dito. Sigaw ni Brittany
habang pinipiga ang kamay niya ng pagkahigpit-higpit. Sige lang mahal, saktan mo ko. I deserve this. Isipin mo yung 3 bilyonaryong lalabas. Anong bilyonaryo? Masakit. Mulyaw ni Brittany sabay hila sa buhok niya. Sabi mo 0.1% lang ang chance. Bakit 3? Manloloko ka talaga. Sa gitna ng riot na sigawan, tawanan ng mga nurse ay narinig ang unang iyak. The first one is a boy, anunsyo ng doktor. Yes, junior number 1, sigaw niya. The second one is a girl, junior number 2, bulong niya habang umiikot pa rin ang kanyang paningin. At bago lumabas sa ikatlo, di na kinaya ng the great Adrian Velasco. Bumagsak na siya sa sahig ng delivery room. Sir, si Adrian! Sigaw ng mga nurse. Hayaan niyo yan. Iri pa, Brittany? Sigaw ng doktor. At matapos ang 10 minuto, lumabas sa ikatlo, isa uling batang lalaki. 3 malulusog na sanggol ang nakahiga ngayon sa dibdib ni Brittany. Pagmulat ng mga mata ni Adrian, ang unang nakita niya ay ang 3 anghel na dahan-dahang inilalapit sa kanya. Kaagad tumulo ang luha niya. Brittany, salamat. Bulong niya habang hinahagka ng noo nito. Salamat sa pagtupad sa pangarap na akala ko hindi ko na makakamit. Adrian, mahinang tawag ni Brittany. Seed donor lang dapat, diba? Bakit nauwi sa ganito? Dahil ang mga soldiers ko alam nila, sa ilang sila dapat sumuko. Biro niya na nagpatawa sa buong delivery room. Ngunit sa labas ng kwarto naghihintay ang lola niya. Hindi para manggulo kundi dala ang 3 maliliit na korona at ang dokumento ng pagbabalik niya bilang chairman. Pero alam ni Adrian mas gusto niyang maging chairman of changing diapers kaysa bumalik sa malamig na boardroom. 1 taon ang lumipas mula nang magulantang ang delivery room sa pagsilang ng mga triplets sina Brittany at Adrian, sina AJ, Bella at ang bunso na si Kobe. Ang dating tahimik at minimalist na penthouse niya di na mukhang museum. Ngayon, puno na to ng makukulay na laruan, amoy ng baby powder at paminsan-minsang aksidente sa carpet na nagkakahalaga ng milyong-milyon. Adrian, nasan ang diaper ni Kobe? Sigaw ni Brittany mula sa nursery. Wait mahal, chinecheck ko pang protein content ng baby food nila, sagot niya habang seryosong binabasa ang label ng isang garapon ng mashed carrots. Lumabas si Brittany, bit-bit isang makulit na AJ na pilit kinakagat ang kanyang wintas. Napangiti siya na makita ang asawa, si Adrian Velasco, ang dating kinatatakutang CEO, nakasuot ngayon ng apron, may dumi ng baby food sa pisngi at may nakasabit na 3 pacifier sa kanyang leeg. You look like a disaster, Mr. CEO, biro niya rito. I am a happy disaster, Mrs. Velasco. Sagot naman ni Adrian sabay hila sa kanya para sa isang mabilis na hagkan. Nang hapong yon, isang munting selebrasyon ang naganap sa garden ng kanilang bagong bahay sa labas ng lungsod. Naroon ang malalapit na kaibigan, kabilang si Sarah na hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Maging ang lola ni Adrian naroon. Dahan-dahang tinatanggap ang katotohanan na ang legacy hindi lamang nasa pangalan ng kumpanya kundi sa halakak ng mga batang naglalaro sa damuhan. Binigyan pa nga nito si Bella ng isang maliit na tiara na gawa sa tunay na diamante. Lola, baka malunok na yan, sita ni Adrian, pero nginitian lang siya ng matanda. Nang magdapit hapon, naiwan ang mag-asawa sa veranda habang himbing na ang triplet sa loob. Humilig si Brittany sa balikat ni Adrian. Sinong mag-aakala? Naghahanap lang ako ng donor noon. Ang kailangan ko lang isang magandang lahi. At nakuha mo ang best specimen? Pilyong sagot ni Adrian. Pero aminin mo, mas masaya ang natural method kaysa sa syringe, di ba? Kinurot niya ang tagiliran ni Adrian. Ang yabang mo pa rin, pero salamat. Salamat sa pagpilit sa sarili mo sa buhay ko. Salamat sa pagsisinungaling mo, kahit mali, dahil doon ko napatunayang handa kang gawin ang lahat para sa akin. Hinarap siya ni Adrian at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi akong nagbigay sa iyo ng pamilya, Brittany. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. I was just a walking bank account before I met you. Ngayon may dahilan na ako para gumising araw-araw ng may ngiti, kahit puyat sa pagpapalit ng diaper. Nilabas niya ang isang maliit na itim na kahon. Sa loob nito ay isang singsing na may 3 maliliit na diamante at isang malaking bato sa gitna. Brittany Salvacion Velasco, may kailangan akong idagdag sa kontrata natin? Ano na namang clause yan, sir? Section 16, Clause Z.
The recipient shall love the donor for the rest of her life, and the donor shall be the only man allowed to make her smile, cry with joy, and bear more disasters with. Will you renew this contract with me forever? Deal, sagot ni Brittany habang ang mga matay nagniningning sa saya. No expiration date? Nagdampi ang kanilang mga labi sa ilalim ng mga bituin. Ang kwentong nagsimula sa isang business transaction at isang biological death ay nauwi sa isang walang hanggang pag-iibigan. Ang Project Junior ay tapos na, ngunit ang tunay na adventure ni Brittany at Adrian bilang magulang ay nagsisimula pa lamang. Aral ng kwento. Ang buhay ay hindi isang kontrata na pwedeng idaan sa lohika at kalkulasyon. Minsan, ang mga pinakamalaking pagkakamali sa ating plano ang siyang nagdadala sa ating tunay na tadhana. Ang pag-ibig hindi kailangan maging perpekto, kailangan lang itong maging totoo dahil sa huli ang pinakamagandang lahi ay ang lahing nabuo mula sa tapat na puso.